is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, Then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? and if our God is with us, Then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Let's declare. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to our God. Tunay nga po na ating Panginoon ay walang katulad. Amen po ba? Kaya po sa oras na to, we will declare that there is no one like our God. Amen? Let's sing. There's no God like Jehovah. 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 there's no God like Hallelujah. there's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah.
God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great and how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. The name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea. Nothing but the blood of Jesus. No precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know.
all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. It's nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. It's nothing but the blood of Jesus. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart. The author of salvation, you've loved us from the start. 'Cause waiting here for you, with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. You're everything you've promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence, and all we need is you. It's waiting here for you, with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. 'Cause waiting here for you, with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing we praise your name, oh Father, singing hallelujah, hallelujah.
Singing hallelujah. Singing waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you alone, Jesus, we adore, singing hallelujah. We're singing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. We praise your name, O Father. Purihin ang ngalan mo, Jesus. Sige po, pwede na po tayo maupo. Tayo po ay dadako sa pagpira-piraso ng tinapay, na kung saan ay inaalala po natin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa John 15, verse 13, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend." Sabi po dito, wala nang masihigit pa na pag-ibig na nialay niya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Amen, mga kapatid. Tayo po ba kung tatanungin, kaya po ba nating ialay ang sarili nating buhay para sa ating kaibigan? Kaya po sabi dito, wala na daw pong masihigit pa sa pag-ibig na kayang ialay o handang ialay yung kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kung titingnan po natin dito, mga kapatid, labis-labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Na inialay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin bilang mga kaibigan niya. Sabi po sa sumusunod na talata, "You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you." Wow! Dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoon na inialay niya yung kanyang sariling buhay, tayo po ay hindi niya na tinatawag na servant, kundi friends. Tayo po ba, mga kapatid, ay nagagalak na ganun yung tingin sa atin ng ating Panginoon? Na hindi na servant. Sabi po dito, ang servant ay hindi alam kung ano ang naisin ng kanyang master. Pero ang friend, meron silang relationship. Nagkakaisa sila ng isipin ng gawain.
Sino po ba dito may matalik na kaibigan? Di ba kayo yung mas nagkakaunawaan? Alam nyo ang isa't isa. Ganun po tayo kinikilala ng ating Diyos. Hindi niya lang po tayo kinikilala bilang anak, kundi kinikilala niya tayo bilang mga kaibigan niya. Amen? Di po ba tayo nagagalak nun mga kapatid, na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na inialay niya yung sariling buhay niya para sa kanyang mga kaibigan, wala na daw pong masihigit sa pag-ibig na ganun, na handang ialay yung sariling buhay para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Ganun po tayo inibig ng Diyos. Hindi niya tinignan kung ano yung mga karumihan natin, pagkakamali natin. Hindi niya tinignan kung ano yung past natin o yung current situation natin. Ang iniisip niya ay mahal niya tayo, mga kapatid. Nung dinala niya yung kasalanan natin, tayong lahat ay karapat-dapat sa kaparusahan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, inalis niya tayo doon. At ngayon, nararanasan natin yung kanyang biyaya na kung saan alam natin yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay na ito, mga kapatid. Amen? Dahil tayo ay kanyang kaibigan. Meron tayong mutual commitment. Meron tayong relationship sa kanya. Dahil mas importante sa kanya yung relasyon natin sa kanya. Hindi dahil bilang isang servant. Di ba ang isang servant kaya lang naman siya nagsaserve kasi may sweldo. Kasi may kapalit. Pero itinuro niya tayong bilang kaibigan. Ganon niya tayo iniibig. Ganon niya tayo kamahal. Nagagawin natin yung kalooban ng Diyos dahil meron tayong pagkakaunawan. Meron tayong commitment. Iisa yung puso natin. At dahil yan sa natapos na gawa ng ating Panginoon. Dahil sa inialay niya yung kanyang sariling buhay, na-experience natin to mga kapatid. Amen? Napakasarap isipin na, ay ganun pala yung tingin ng Panginoon sa akin. Na kung minsan, ang tingin natin, parang loser tayo, parang hopeless tayo, parang mag-isa tayo. Huwag nating isipin ganun mga kapatid. Nandiyan dyan ang kaibigan natin, nandiyan dyan ang Panginoon natin. Naiintindihin tayo, uunawain tayo, iko-comfort tayo. Di ba? Kapag meron tayong kaibigan, saan ba tayo unang tumatakbo? Kapag may problema. Di ba sa kaibigan? Ang Diyos ay laging handa na ibigay yung kanyang balikat para sa atin. Handang makinig para sa atin. Handa tayong yakapin. Amen? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakasarap isipin mga kapatid na kahit pala ganto ako, may umibig sa akin. Kahit pala ang laki ng pagkukulang ko, kahit pala ganto yung Pasko, kahit pala eto ako noon, inibig ako ng Panginoon. Kaya po ngayon mga kapatid, inaalala natin yung ginawa, yung natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil doon ay malaya po nating nararanasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan at tinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Bilang kaibigan, mga kapatid, lagi nating alalahanin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dahil ito yung magpapalakas sa atin, ito yung magpapaalala sa atin na may Diyos na umiibig sa akin, na hindi ako nag-iisa. Na sa oras ng pangangailangan, nandiyan ang Panginoon. Ano pa yung kayang hindi ibigay ng Diyos, ay yung sarili niyang buhay ay naibigay niya para sa atin. Amen? Ano pa po sabi sa sumusunod na talata? Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo
ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, bilang kaibigan, tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang gawain. Amen? Nagtitiwala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po ngayon mga kapatid, inaalala natin ang ginawa niya para sa atin. Dahil ito yung magpapaalala sa atin na hindi tayo dapat manghina. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil tayo ay nasa new covenant na. Hindi na natin kailangan paghirapan yung mga bagay na tinapos na ng ating Panginoon. You are victorious, mga kapatid. Amen? Matagumpay na tayo. Hindi na kaya ng mga problema, hindi na kaya ng mga suliranin na tayo ay pabagsakin dahil tinapos na po ito ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang banal na dugo, dahil sa kanyang pag-aalay ng sariling buhay para sa atin, tayo po ay matagumpay na. Amen? Pwede ko po bang marinig yung sigaw ng papuri ng isang matagumpay na tao na pinalaya ng ating Diyos? Amen? Can we shout hallelujah? Praise God, praise God. So ngayon po ay tayo po ay manalangin bago po natin tanggapin ang ostia na sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang grape juice na sumisimbolo ng banal na dugo ng ating Diyos. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, dahil you remind us every day na tinapos mo na. Tinapos mo na, Panginoon, dahil sa inyong gawa, kami po ay malaya na. Dahil po sa inyong ginawa, ay malaya po kaming nauunawaan, nararanasan yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, yung layunin ninyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo tinignan kung ano yung nakaraan namin. Hindi mo tinignan kung ano yung mga karumihan, kamalian namin. Kundi inibig nyo kami kung sino kami, Panginoon. At kinilala nyo kami bilang anak at mga kaibigan. Lord, ngayon po ay inaalala po namin ang inyong banal na gawa, yung natapos na gawa, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, na kung saan ay tinataas namin ang kanyang pangalan. Dahil sa kanyang natapos na gawa ay kami po ay malaya na nararanasan ang inyong kadakilaan. Kaya po marahal na po, Panginoon, na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Ito pa mo sinasamot dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po natin tanggapin ang ostia at ang grape juice. Muli po, pwede po ba natin sabihin sa katabi natin, I am a friend of God? No? May kasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. Tayo ay kaibigan ng Diyos. Amen? No? Hindi na tayo loser. Sige nga po, papurihan po natin ang ating Panginoon. Good morning. Batiin nyo nga po muna yung kaibigan nyo sa tabi nyo. Ayan. May parang hindi bumati mukhang hindi niya kaibigan yung katabi niya. So, we are continuing our series about Connect, Abide, and nakalimutan na nila. Bear fruit, yeah. And we are dealing doon sa ating mga discussions, or we are doing discussions about relationships. Napaalala niyo pa po, 3 weeks ago, ano yung pinag-usapan natin? No? Relationship regarding husband and wife. Sa mga husband and wife na narito, good morning sa inyong lahat. At last week, prior sa last week, ano yung discussion natin? Discussion about relationship between parents and children and parents. So last week kasi, Easter Sunday, that's why we discuss about the power of the resurrection. No, yun yung pinag-usapan natin. But before we would continue, let us pray again. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa pagpapala. Salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat sa biyaya ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng mga relasyon, Panginoon,
na naayon sa inyong banal na kalooban. Ama, sa umagang ito, dinadalangin namin na kayo po yung patuloy na mangusap sa amin at ang mensahe nyo, Ama, ang matanim sa aming puso at maging mga binhi na nagbibigay buhay, nagpapabago sa amin, tungo, Panginoon, sa pagkakahalintulad sa Panginoong Yesukristo. Ama, dinadalangin namin, Ama, na kayo po yung mag-examine ang aming puso, Father. Sa aming mga pagkukulang, hinihingi namin ang kapatawaran sa inyo at nagpapasalamat po kami dahil sa banal na dugo ng Panginoong Yesukristo kami may kapatawaran. Kaya nagkakaroon po kami ng kapanatagan, kapayapaan dahil ang aming katwiran ay hindi nakabase sa aming sariling mga kalakasan kundi sa ginawa at sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesukristo. Ama, salamat po at sa umagang ito, ang banal na Espiritu ang mangusap sa amin at magpatuloy, Panginoon, na magpabago sa amin sa bawat araw. Lord, thank you and we honor you, we love you, and we praise you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So we will be continually talking today about relationships, no? Marami pa pong mga relasyon at ang relasyon na pag-uusapan natin ay may kaugnayan sa mga binigkas po ni Brother Jonas when we were doing yung breaking of the bread. At ano po yung relasyon na yan? Sabi po ni Brother Jonas, sabi ni Jesus, there is no love greater than this, than for a man to lay his life for a friend. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa friendship. Sabihin mo nga sa katabi mo, friendship. Sino ho dito ang maraming kaibigan? Ayan, maraming kaibigan. Praise God. At I hope, no, sa ating mga pakikipagkaibigan, we are able to pursue God's purpose and God's design even in friendship. Alam niyo po ba na may design din ang Panginoon sa pakikipagkaibigan? Pero before we would talk about this relationship or this type of relationship, let us go back. Why are we so keen or why are we stressing yung bagay tungkol sa ating mga relasyon? Number one, no? Kasi we are created in the image and likeness of our God. At alam niyo po, ang ating Diyos ay a relational God. The reason why He created us is because He would want us to experience His presence. Gusto niya magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. And number two, no, sabi na ng Panginoon, hindi mabuti para sa isang tao. Hindi lang sa lalaki, kundi pati sa babae ho ang mag-isa. Tama ho ba yun? That's why we are created, no, number one, into a relationship. No, everyone, sabi nga po natin ng mga nakakaraang discussion, everyone is born into a family. Tapos eventually, nagkakaroon po ng mga kaibigan, tapos nagkakaroon po ng special someone, hanggang sa magkaroon ng pag-aasawa. Genesis chapter 2 verse 18 tells us, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa, kaya bibigyan siya ng angkop na katuwang para sa kanya. No, this does not only apply, no, sa relationship sa asawa, kundi even sa mga, no, kapag ka bata, nakikita natin, nag-iisa, nalulungkot ho tayo. Yung mga anak natin, pag nakikisa, ba't parang di nakikisalamuha yung aking anak? Bakit parang gusto niya palagi lang siyang sarili? No? Sabi po dito, hindi raw po mabuti. No? Na, Genesis chapter 3 verse 8, originally, no, yung relationship natin din sa Panginoon ay napakaganda. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 8, then the man asks, and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. No? Nung una po, ang relasyon ay perpekto. Paano pong perpekto? Ang Panginoong Yesukristo casually nakikipagniig sa mga tao. That's why nakita po natin kung paano dumadalaw ang ating Panginoong Diyos kay Adan at Eva. He would go into the garden and he would have fellowship. But there came a problem. Nagkaroon ho ng problema. Paano po nagkaroon ng problema? Nagkaroon ng kasalanan. Kaya tingnan niyo po, no? And they hid from the Lord God. Sa halip na excited sila na i-meet ang Panginoon, anong ginawa nila? Nahiya ho sila eh. Nagtago sila. Bakit ho sila nagtago? Kasi mayroong pagkakamali. Mayroong kasalanan. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? Hinahanap po si Adan at si Eva. Although alam po natin na alam na ng Panginoon yon, pero God gave Adam and Eve the opportunity to still, no, na ipaliwanag nila yung kanilang mga sarili. Tapos tingnan nyo, no, before, perfect yung relationship. Sabi ng Panginoon doon sa mag-asawa, suitable partner, ibig sabihin magkatuwang, magkakampi, hindi nagsisisihan. But look,
when sin came, nung pumasok po ang kasalanan, tingnan po natin sa Genesis chapter 3 verse 12, nasaan na yung kanilang pagiging magkasangga. The man said, kasi tinanong po ng Panginoon, no, bakit mo ginawa yung pinagbabawal sa'yo? Ano po ang sabi ni Adan? The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Ano po ginawa ni Adan? Sa halip po na humingi ng tawad, no? Anong ginawa niya? Nanisi pa siya. Kaya huwag kang magtataka kung minsan ang mag-asawa nagsisisihan din sa isa't isa. Pero that is not the design. That is not the original purpose of God. The original purpose of God, yung mga relationship po na ito maganda. No? Pero dahil sa kasalanan, nagkakaroon po ng mga issues at mga hindi magandang relasyon sa mga relationship. Genesis chapter 3 verse 16. Tingnan niyo po yung naging consequence dahil po ng kasalanan. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to your children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Anong nangyayari po ngayon? Even yung mga relationship na disenyo ng Panginoon, nagkaroon po ng problema. Ano po ang ginagawa? Sa halip po na magkaroon ng pagtutulungan, sa halip na nagkaroon ng submission, ng respect, nagkakaroon ng pataasan. Ano ho? Ano ang sabi po, no? Hindi lamang po sa relasyon ng mag-asawa, even sa relasyon po ng magkapatid. Tingnan niyo po, unang magkapatid ho na binanggit sa Biblia ay ang magkapatid na si Abel at si Cain. But unfortunately, tingnan po natin ang nangyari sa kanila. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Nandiyan ang kasalanan. Its desire is to have you, but you must rule over it. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Originally ho, ang relasyon, perfect. Kasi it was in accordance to God's design. Pero nung pumasok ang kasalanan, ano po ang nangyari? Nagkaroon na ng pagpapataasan, pagsisihan, pagsasakitan. At ngayon ho, tingnan ho natin relasyon ng magkapatid, no? Ano nangyari? Kauna-unahang recorded murder ho sa kasaysayan is yung pagka-murder ho ni Cain sa kanyang kapatid. Pero, it doesn't negate the fact, no? Hindi po binubura nun yung katotohanan na napakaganda ng mga relasyon. Napakaganda ng pagkakaroon ng pasawa, napakaganda ng pagkakaroon ng pamilya, at napakaganda ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 11. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Ang dalawa daw po nahigit kaysa sa isa. Sapagkat ang dalawa, kapag ka nabuwalang isa, may magbabangon sa kanya. Pity daw, nakakaawa daw yung tao na kapag nadapa siya, magkakaroon na lang siya ng pity party. Alam niyo ba yung pity party? Kawawa naman ako. Pero tingnan niyo po dito, sabi niya, kapag ka nang lalamig ang isa, kapag may kaibigan, kapag may kasama, the other can make her or him feel warm. Marami kang pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo yung may masabihan ka lang, napakalaking bagay na. Tama po? Kung minsan, parang dala mo, parang si Atlas. Kilala niyo po si Atlas? Yung sa Greek mythology, yung kanyang portrayal is someone who is carrying the weight of the world on his shoulders, Yung kanyang pose ay nakayuko siya, dala-dala niya yung isang, minsan parang gano'n po. Pero alam niyo kung minsan, pagka may nakausap ka, parang naggumagaan na yung pakiramdam mo. Pero mahirap, kapag sinosolo mo. Alam niyo po ba na ngayon, ang problema, why anxiousness and depression is more prevalent? Because people has this tendency to isolate themselves. Ano pong ginagawa? Pag may problema, nagmumukmok, nagkukulong, na-magnify lalo yung problema. And sa proseso,
yung problema mas lumalaki sa kanyang pananaw. And that is the reason why nagiging hopeless po ang isang tao. Pero sabi dito, two are better than one. Kaya praise God para sa mga kaibigan. At sabi sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. No? Kapag meron tayong mga mga kaibigan, no? Pwede rin itong maging dahilan para tayo lalong maging matibay, lalong maging malakas, lalong maging mahusay sa pamamagitan po ng paghahaasa ng bawat isa sa isa't isa. No? Sabi po sa Proverbs 12:26, but beware, no? Hindi lahat ng ating kasama could be considered as friends. Sabi po dito, Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Alam niyo po yung Book of Proverbs, no? Napakaraming karunungan patungkol sa pamumuhay, lalo na po sa mga relasyon. At ano po ang sabi dito, no? Ang righteous daw po, ang matuwid, ay namimili ng kanyang mga kaibigan carefully. Why? Kasi, pagka daw po hindi, ano pong nangyayari? It could even lead us astray. No? Sa hierarchy daw po ng pagkakaibigan, sabi po ito ni Rick Warren, no? Mayroon daw pong iba't ibang mga hierarchy. There are those people who we could, sa labas po ng circle, no? Imagine a circle. Alam niyo po yung darts? Yung darts, mayroong maliit, malaki, tapos hanggang sa malaki. And the closer you are to the center, no, yun po yung mas inner. Sa labas daw po, people are called strangers. Sa labas ng circle. No, ibig sabihin, yung mga tao na bagamat siguro na nakikita natin pero wala tayong relasyon sa kanila. And then, when you go inside the circle, the first level would be yung casual friends. No, yun yung mga kakilala natin, acquaintance, tapos, pero hindi malalim yung ating relasyon masyado sa kanila. Tapos when you go inside pa doon sa circle, after po ng casual friends, there is yung mga tinatawag na close friends. Ano po? And after that close friends, we have our core friends. Ito yung mga core friends na tinuturing natin na super best friends. Sino po sa inyo yung mga may super best friends? No? Yung talagang parang ang turing mo sa kanila, parang kapatid. Even si Jesus Si Jesus, hindi lahat sa kanya ay core friends. Tingnan po natin yung illustration. Jesus fed the 5,000. Pinakain ng Panginoon ang 5,000. He cares for them. No? Talagang, kasi sabi niya, how do we know that Jesus Christ cares for His people? Sabi niya ni Jesus, doon sa kanyang mga alagad, no? Sabi kasi ng mga alagad niya, pauwiin niyo na po sila, Panginoon. No? Kasi wala naman tayong ipapakain sa kanila eh. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Papauwi nyo sila. Baka mamaya sa kanilang pag-uwi, mahimatayan sa hilo. Why? Kasi matagal nang nakikinig sila sa Panginoong Jesucristo, tapos hindi pa sila kumakain. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, paghanda mo sila ng kanilang mga makakain. Kaya lang siyempre, where could you find food, no? Sa desert, sa wilderness, to feed 5,000, counting only men. Iba pa yung babae, iba pa yung lalaki. Pero that is how, no? Alam naman natin kung paano minultiply ng Panginoon yung bread at saka yung fish mula doon sa 5 at saka doon sa 2. No? Pero tingnan niyo po, no? Jesus cares for this 5,000. Pero these are not included doon sa kanyang mga closest of friends. And Jesus even has the circle for doon sa 120 disciples. No po? Pero inner that 120, there are the 12 apostles. Ito yung kanyang mga close friends. But even beyond dun sa kanyang 12 apostles, mayroon siyang 3 inner friends. Sino yung kanyang 3 close friends na ito? Si Peter, si James, at si John. Si Peter, si James, at si John ay present po nung pinagaling ng Panginoong Jesucristo yung biyanan ni Pedro. Peter, James, and John were also present when Jesus had the transfiguration. Doon sa bundok ho, kasama niya sino? Si Elijah at si Moses. At yung 30 ito, yung kasama ng Panginoong Jesucristo sa Garden of
Gethsemane. Ito po yung kanyang close friends. No? Kaya how do we ever think na tayo pwede natin maging super close friends sa 5,000? No? At mayroon dalawang klase daw ng friends. Isang VIP at saka isang BDP. Ano yung VIP? Tingnan na po natin. Ano yung VIP? Very inspiring people. No, kayo ba yun? Na kapag lalapit sa iyo yung kaibigan nyo, na-i-inspire sila. Sana hindi tayo yung pangalawa, ha? Ano yung pangalawa? Very draining people. Ano yung ibig sabihin, very draining people? Lumalapit ka pa lang, nauubos na yung lakas ng kaibigan mo. Bakit? Kasi puro buntong hininga na lang yung narinig sa'yo. No? So, if that is the case, we should determine sino ba yung mga pwedeng maging malapit tayong kaibigan at papaano ba tayo naman magiging mabuting kaibigan para sa iba. Sabi po ng Biblia, no? Be friends with the wise and you will become wise. But surround yourself with fools and you will suffer harm. Ang relationship pala with friends, mayroong malaking epekto sa isang tao. Totoo po ba yun o hindi? Sabi po nung isang quotation, sabi niya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko sa'yo kung sino ka. Meron pa isang kasabihan birds of the same feathers flock together. No? Sabi po sa Proverbs 18:24, one who has unreliable friends soon comes to ruin. So, sa mga nalalabing oras po, we will be discussing about who these wise friends are at sino ba yung mga fools. No? These are the people who you should not be close friends with according to the Bible. Ito raw po yung mga tao na hindi dapat sobrang close o hindi dapat close friends tayo sa kanila. Number 1. Ano yung number 1? People who like to argue. Nakakita na po ba tayo nito o tayo po ba ito? No? Ano ba yung people who like to argue? Lahat na lang ng bagay gusto pinagtatalunan. No? Maliit na lang pagkatapos ng usapan, away na. Sabi ng Proverbs chapter 20 verse 3, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist in quarreling. Nakakita na po ba kayo niya, no? Nag-uusap lang sandali, mamaya magkagalit na. Number 2, people who gossip. Anong tawag sa ngayon ito? May term ngayon to Mga marites. Ano, marites? Proverbs chapter 20 verse 3, a gossip goes around telling secrets, so don't hang around with chatterers. No. Ano daw po ba yung gossip? If you are not part of the problem nor part of the solution, sana hindi tayong panay kwento ng mga bagay na hindi naman tayo kasangkot. No? Even, nag-concern lang naman ako Sister, brother, pag-pray naman natin si sister ganito, si brother ganito. No? Kung minsan, even yung mga prayer meetings at saka po yun, nagiging way din ng gossip. It is not for us na para sabihin na hindi na ba tayo concerned sa iba? Yes, we could be concerned. But you could tell yourself that you are not, yung gossiper na, if you have the intention first to talk to the person concerned, kung kakausapin mo muna yung taong pinatutungkulan, then, at saka gagawa ng solution. Hindi yung sasabihin mo muna hindi ko kayang sabihin sasabihin ko muna sa iba. And then, gusto natin makasampung pasa muna bago makarating dun sa patutungkulan ng problema. Sabi ng verse na ito, no, we should not be friends with people who gossip. Number 3, people who are flatterers. Ano yung flatterers? No? Yung kapag kaharap ka, napakaganda ng sinasabi sa'yo, pero kapag nakatalikod ka na, iba na. Proverbs 29 verse 5, to flatter friends is to lay a trap for their feet. Proverbs 27:6, ito daw po, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an
enemy. Mas mainam pa raw ho, no, na kahit nakakasakit, basta ito ay may kasamang pagmamalasakit at pagmamahal, kesa yung binobola ka lang, hindi naman nakakabuti para sa'yo. Proverbs 26 verse 28, a lying tongue hates its victims, and flattering words can cause ruins. No? This is not as if, no, kasi minsan baka akala natin, lagi naman ako sinasabihan ng mga bagay na ito na magaganda eh. Alam niyo, there are words to encourage. And there are words simply, no, para manloko lang. But words to encourage simply means that people would like to find something great about you so that you will be encouraged by their words. Especially those people whose love language is words of affirmation. No, hindi po yun yung flattery. Ang flattery po, pinupuri ka sa harap, puri ng puri sa'yo, pero alam mo namang hindi totoo ang sinasabi sa'yo at pagtalikod, sasabihan ka ng hindi maganda. Pero yung sinabi sa'yo, sister, I was so blessed dahil dun sa ano, that is not flattery ho. No, if that is true. No, it is simply to encourage and to give affirmation sa inyo. So, don't get that wrong. No po. Number 4, people who cannot control their temper. No? Napanood niyo po yung Inside Out na palabas? Nakita niyo yung character ni Anger. No, laging umuusok yung taingan niya. No, yung laging naalala niyo si Berting Labra. Kilala niyo ho 'yon? Pagka may pelikula ho sila, tatanungin, galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang. No? Proverbs 22 verse 24 to 25, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. Nakakahawa pala yung pagiging magagalitin. No? Hindi, kasi minsan napapagkamalan ho kasi malalakas ho kasi ang boses namin. Yung family daw ho namin, parang pag nag-uusap laging galit. Hindi ho, sabi nga ho ng father ko, natural resources lang ho yun. Malalakas lang ho talaga ang boses. Pero yung sinasabi ho dito, yung parang laging, parang masamang-masama ang loob sa lahat ng pag may nakasalubong at natitigan siya, ano gusto mo, away o gulo. Ganun kaagad yung sinasabi. Number 5, people who steal. People who are dishonest. Sabi po sa Proverbs 1:13-15, think of the great things we'll fill our houses with all the stuff we take. Come throw in your lot with us. We'll all share the loot. My child, don't go along with them. Stay far away from their paths. Ito po yung sinasabi. May mga kaibigan, gumawa tayo ng kalokohan. O gawa natin ang hindi maganda. Stay away from these people, sabi po ng Biblia. And number 6, believers who sin sexually. 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 11. When I wrote to you before, Apostle Paul is telling us, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. But I wasn't talking about unbelievers who indulge in sexual sin, or are greedy or cheat people or worship idols who have to leave this world. You have to leave this world to avoid people like that. I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer, yet indulges in sexual sin, or is greedy, or worships idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheat people. Don't even eat with such people. Na po, alam niyo po, pagka tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sabi po ng salita ng Biblia, to those who are in Christ, they are new creation. Dapat may nababago. But for those who are claiming to be believers and yet still live in accordance doon sa old ways, doon sa pamumuhay sa kasalanan, sabi na, do not even associate yourselves with these kinds of people. So nakuha po natin yung mga sinasabi ng Biblia ng mga tao na hindi dapat. I am not saying that we are not to baka mamaya para tayong na parang allergic na tayo, ayoko sa'yo, ganyan. Hindi naman po ganoon ang sinasabi. So we will determine what should we do doon sa mga susunod na verse. But sino naman yung mga tao na dapat ay maging mapagkaibigan tayo sa kanila? For we will reap benefit kapag tayo ay naging kaibigan nila. Number 1, people who encourage you spiritually. Yung nakakapag-guide sa'yo spiritually. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, so encourage each other and build each other up just as you are already doing. No?
kilala niyo po si Barnabas. Ang tawag po sa kanya ay son of encouragement. Alam niyo, pag nadidikit po sa kanya, na-empower eh. No, kapag nagkakaroon ng relationship sa kanya, no, lalong nagiging maigting yung kanilang paglilingkod. Because he is such a person who gives such encouragement na talagang na-edify po ng isang tao. And we hope that tayo po, no, as people are being drawn to us by the Lord, for us to minister to them, para tayo makapag-minister ho sa kanila, sana nakakapagbigay tayo talaga ng spiritual encouragement sa kanila. Encouragement means to fill the heart. No, kapag nasasama sa iyo yung isang tao, no, yung parang walang kalaman-laman yung puso niya, pero after talking to you, sasabihin nila, Lord, brother, I was so blessed doon sa ating naging conversation. I was so blessed simply me feeling that you are listening to what I was telling you. No? And to encourage means to give support. Courage, confidence, and hope. Yung mga nawawalan ng pag-asa pagka nakausap ka ba, no, pagkatapos ba parang lalong nanlupaypay, no? O kapag nakausap ka, lalong nagkakaroon sila ng pag-asa at kalakasan sa buhay kasi naidodraw natin sila palapit sa Panginoon. Number 2, sino pa yung mga kaibigan na dapat po na ating nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa kanila? People who consistently supports you emotionally. Sabi po sa Proverbs chapter 17 verse 17, a friend is always loyal and a brother is born to help in time of need. Ito yung mga tao ho na hindi sila yung fair weather friends. Anong ibig sabihin? In good times or in bad times, no, nandiyan sila to give support, to give encouragement, and to always be there kapag kakailangan natin sila. Question now is, ganoon din ba tayo sa iba? Number 3, people who encourages you to think. Hindi yung mga tao lang na kapag gusto nila, kung anong gusto nilang sabihin sa'yo, yun na dapat. O kung anong sabihin mo sa kanila, yun na rin. Sabi po ng Proverbs 13:20, walk with the wise and you become wise. Associate with fools and you get in trouble. Anong ibig sabihin po nito, no? Someone who shares with you wisdom, no? Hindi lang sa kanyang salita, kundi sa kanyang pamumuhay. You are learning continually sa pakikisalamuha mo sa kanila. So those are the 3 types of people we should be looking for as friends. And these 3 types of people should also be us as friends to others. Sabi po dito, remember, your best friends should help bring out the best in you. To have great friends, you first have to be one. You attract what you are. No? Again, ang message dito po, no, hindi lang tayo yung maghanap ng mga wise, no, tapos tayo didikit sa kanila for us to become wise. We ourselves should be wise. No, para if people will be brought to us by the Lord, magbebenepisyo naman yung ating mga kaibigan. Hindi naman nalulugi yung mga tao sa atin. But if you would look around, why is it that people would have this tendency na mas gusto nila na makipag-associate sa mga tao na we know ay nakaka-harm naman sa kanila? Bakit sa world, no, mas magaling na makipagkaibigan ang mga tao sa labas kaysa sa mga tao sa simbahan? That we have to think of. Kasi if the people that are associated with fools, no, we are not saying na yung fools naman hindi naman permanent yan eh. No? Kasi when we talk about tayo rin naman before. We were so foolish in living a life not in accordance doon sa design ng Panginoon sa ating buhay. But when we found God, no, when God found us and He made us as His friends, nagkaroon din ho tayo ng pagbabago. If we were previously fools, no, we were made wise ng ating Panginoon. But ang sabi dito, walk with the wise and you will become wise. No, for people to become wise, they should be associated with wise people. Tama po ba? But if we consider ourselves to be wise, then would not it be wise
for people to be drawn to us so that the wisdom that God has imparted on us will also be shared to others. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko? Kasi sabi dito ang cure walk with the wise and you will become wise. If we are saying that we are wise, then is it not right na sabihin natin sa mga tao, sumama kayo sa amin? No? Kasi we have yung wisdom that we could share with you. But the question now is, why is not people being attracted to us to become their friends? Alam niyo kung bakit ho? Kasi madalas, our tendency is to isolate ourselves and to keep yung pinaniniwalaan nating wisdom para lamang sa ating sarili. Alam niyo sa totoo na lang po, mas magaling makipagkaibigan yung mga tao sa labas kaysa sa mga tao sa simbahan. Why? Alam niyo po yung mga tao sa labas, they make time so that they would be able to meet their friends. They even spend resources so that they could have yung fellowship sa isa't isa. Pero tayo kuminsan pag nagkayayaan, nagdadalawang isip pa. Marami tayong gagawin. But we are to build a stronger relationship with each one and make our friendship so attractive to others so that if we are claiming to have wisdom that we could share with them, they will also become wise as they are walking with us who nasabi natin na tayo po ay nagdadala ng wisdom ng ating Panginoon. So that will be the challenge. So, tingnan po natin. Some tips, sabi po ni Rick Warren, on how we are to build a healthy relationships. 8 lang po ito, mabilis lang po ito. Number 1, kasi gusto nating magkaroon ng maraming kaibigan na dadali ng Panginoon dito. Amen? Gusto niyo po ba na yung kaibigan natin, madali nating ma-invite kasi sabihin natin, oy, masaya sa church. No? Masaya yung mga kasama namin. They are so, mapapagbalasakit sila. O minsan inisip na, huwag na natin dalhin. Pag dinala ko naman sa church, hindi naman pinapansin yung kasama ko. Minsan ganun no? O baka naman wala namang kumausap sa kanila. Number 1, be cheerful. Smile. Smile nga po kayo sa katabi nyo. Ha? Parang ayaw nyo mag-smile sa mga katabi nyo. Ayan. Sabi po sa Proverbs 15:30, a cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. No? Ano po ito? Dapat po welcoming ho tayo. Kasi pag nakasalubong tayo, hindi alam kung kakamayan tayo o hindi. Bakit? Kasi nagkakasalubong yung natin At di alam kung ano ba to? May problema ba to? O kung may problema. Ano po? Sabi po sa Proverbs 15:26, give friendly words. No? The Lord detests evil plans, but He delights in pure words. No? Number 2, be comfortable, relax, and be yourself. No? Kasi kung minsan ang iniisip natin, para maging kaibigan ko to, dapat ganito ako, dapat ako. Tapos nagpe-pretend ho tayo. Naranasan niyo na ba yan? For us na iniisip natin, sana ma-impress ko to, no? Parang tapos hindi ka na komportable. Kasi parang, tama ba yung ngiti ko? Ganito na lang ngiti ko na. Parang pilit na lang, no? Be comfortable. Relax. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 39, ito po yung key so that you will become comfortable. Love your neighbor as yourself. Maging automatic po sa atin yung matuto na magmahal sa ibang mga tao gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. 2 Corinthians chapter 4, verse 2, we reject all shameful deeds and underhanded methods. We don't try to trick anyone or distort the word of God. We tell the truth before God, and all who are honest knows this. We do not have to pretend. We do not have to just be comfortable. Kasi hindi naman po tayo perfect talaga. Alam naman nila that just like them, we are all works in progress. Mayroon pa tayo, pero hindi naman para ipakita natin yung mga kagaspangan natin, Pero ipakita lang natin sa kanila that we are, despite our shortcomings, despite our weaknesses, our intention is really for us to be friends with them also. Number 3 at number 4, related po ito. Be conversational by asking question. Sa ating pong pakikipagkaibigan, hindi lagi yung sarili natin ang binibida ho natin. Naalala niyo po yung sabi natin,
may pinag-usapan kayong tatlong tao. Sino yung tatlong tao na yan? Me, myself, and I. No? Nagsimula yung pagkwentuhan tungkol sa sarili, natapos yung kwentuhan tungkol sa sarili. Hindi po ganon. Sabi po dito, Philippians chapter 4 verse 2, don't look out only for your own interest, but take an interest in others. Alam niyo po yung masarap kakwentuhan? Yung masarap kakwentuhan, yung alam mo na sa kanyang pakikipagkwentuhan, interesado siya sa'yo. No? Yung kapag ka nag-uusap kayo, alam mong pag may sinasabi ka, nakikinig. Hindi yung pag nasabi na niya yung piece niya, wala na, kung ano-ano na gagawin. No? And as we converse, no, always, no, wag tayong parang, alam po natin na importante lahat yung mga communications, pero kung minsan nakikipagkwentuhan tayo, pindot tayo ng pindot ng cellphone natin. No? Tapos, ano nga yung sinabi mo? No? Alam niyo po, sasabihin nung kausap natin, kausap mo ba ako talaga o nagpapalipas ka lang ng oras? To be good friend, no, we must be interested in the person we are talking with. Sabi po dito, the secret of making friends is being interested, not interesting. Being interesting kasi gusto ko ma-impress sa akin yung kausap ko eh. Again, sabi natin kanina, no, hindi kailangan yung pretension. No? But more importantly, kailangan maramdaman ng kausap natin that we are truly interested and mindful kung sino yung kausap natin. Ano po? In relation, sabi po dito, be considerate, listen well, and empathize. Sabi po sa James chapter 1 verse 19, understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Mas marami daw pakikinggan kaysa sa sabihin, at be careful on how, kung paano po dinideliver ang isang message. Minsan, alam mo na tamang-tama ka, kaya ang lakas ng loob mo, kahit taasan mo yung boses mo, hindi po ganun. Kasi if that would be your way, tama nga yung sinabi mo, pero hindi naman nakarating dun sa pinagsasabihan mo na mensahe mo. Why? Because kung minsan, pag masakit sa tenga yung pagsasalita ko, no, papasok lang yan, babanda, o kaya papasok lang, ilalabas sa isa. No, a soft-spoken word is a way rat, sabi po ng Proverbs. Alam niyo po ba na kung minsan mas malakas pa yung bulong kaysa sa sigaw? Kasi pag sinigawan na, ako magsisigawan lang kayo, magpapataasan lang kayo. Pero pagka bulong, at lalo yung bulong may kasamang lambing, no? Bago matulog yan, naaalala pa niya kung ano yung sinabi mo. And be empathetic. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano po yung empathy? Sabi po ng Romans 12 verse 15, be happy with those who are happy and weep with those who are weep. With those who weep pala. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. No? Ang lungkot-lungkot na nung kausap mo, tawa ka pa rin ng tawa. Anong sinasabi po dito? Feel. No, yung kanilang, hindi po para i-absorb mo, kundi for you to make him or her feel na talagang naiintindihan mo kung ano yung sinasabi niya. Nagdadalamhati na siya, no? Parang walang-wala lang sa'yo. Number 5, be consistent. Proverbs 18:24, one who has unreliable friends, kagaya ng binanggit natin kanina, soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Job chapter 6 verse 14, anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Ano po yung consistency? Kapag may sinabi ka, as much as you can, be true to your words. No? Tsaka again, hindi pa pwedeng sobrang reliable mo ngayon, tapos the following day, parang nakalimutan mo na yung pagiging reliable friend mo sa kanila. Alam niyo naman po yung ibig sabihin ng consistency, No, yung consistency, yun talaga kung sino ka. No? Number 6, be confidential. Alam niyo po yung mga friends na lalapit sa atin, they would have this confidence na kapag ka may dinisclose sila sa atin, hindi natin sila i-betray. Because in doing so, sa kanilang pagsasabi ng mga bagay sa atin, alam nila na nagmamalasakit ho tayo sa kanila. And it will be kind of a betrayal
Kung sa pagkikwento na nila sa atin, no, nalaman nila, uy, ganito pa ka pala. Ibang tao pa'y pinanggalingan, why? Nakaikot na pala yung storya. Ano po? We must learn to always, alam nyo, bilib po ako dyan kay doon sa mga bata ho. Minsan inuhuli ko po yung mga bata. Sabihin mo na, ano ba'y kinuwento sa'yo? Nako, kahit magpilitan kami hanggang umaga, hindi ko sasabihin. Sabi ko, daddy mo naman ako eh. Pero that is how confidence really should work. No, there are things, no, unless sinabi sa'yo ng kausap mo, pwede mong sabihin sa daddy mo, pwede mo, wala, matitigas ho talaga. Ayaw ho talagang mag-share. Pero that is how confidence works, no? Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. And number 7, be candid. No? A true friend, sa tamang pamamaraan, sasabihin sa'yo yung mga bagay na kailangan mong mabago. Wounds from a friend, sabi ng Proverbs 27:6, can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Proverbs 24:26, an honest answer is like a kiss on the lips. And finally, be Christ-like. Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Jesus Christ has showed us how to be a real friend. Ano po sabi nga po ni Brother Jonas kanina, no love is greater than this, than for a man to lay his life for a friend. He died for Peter, He died for John, He died for James, He died for Matthew, He died for His friends. Pero alam nyo, hinigitan pa ng Panginoon yon. He even died for His enemies. Kasi sabi ng Bible, God has demonstrated His love on us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Alam nyo, naging kaibigan tayo ng Panginoon, hindi dahil good friends tayo, or we are that kind of friends who are wise. Bago tayo maging kaibigan ng Panginoon, we were those foolish friends. Tayo yung unreliable, tayo yung inconsistent, tayo kung minsan yung magagalitin, tayo kung minsan yung mga napakaraming issue sa buhay. But despite all those things, anong sabi po ng Biblia? Nung nakapako ang Panginoong Jesucristo, nang ginawan siya ng hindi magaganda ng mga tao, anong una niyang ginawa? Pinatawad niya muna tayo. Tapos, winelcome niya tayo. Kaya sabi niya, come to me all of you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Kung sawa na tayo sa pagiging foolish na friend, o kung mayroon tayong mga friends who are living foolishly, no? Ang una natin gagawin sa kanila ay dalhin natin sila sa Panginoong Jesucristo. And how could we do that? By being first good friends para sa kanila. Kasi alam nyo, bakit ba sabi po ni Mahatma Gandhi, when he was being shared yung salita ng Panginoon, alam niyo po ang sabi ni Mahatma Gandhi? Sabi niya, I like Christ. Gusto ko si Jesus. I have read, nakita ko paano siya namuhay, nakita ko na sobrang attractive talaga ng Panginoong Jesucristo. Pero ang malungkot lang, sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I do not like Christians. Alam niyo po yun yung masakit eh. Alam natin na ang pag-asa ng mga tao ay ang Panginoong Jesucristo. But the only problem is, kung minsan nata-turn off po yung mga tao, hindi dahil sa aral ng Panginoong Jesucristo, hindi dahil kung sino ang Panginoong Jesucristo, kundi kung papaano natin nire-represent ang Panginoong Jesucristo bilang kapwa-tao ng ibang mga tao. Today, we have seen yung mga listahan on who not to be friends with and who na dapat maging friends tayo. Pero alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, ang atas sa atin is to go ye into the world and preach the gospel. Anong sabi doon? Sabi sa Matthew, making disciples of all nations and teaching them what the Lord Jesus Christ has taught us and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi ko po sa inyo kanina, bakit gano'n? Yung mga barkadahan sa labas,
ang daling mag-imbita ng mga kaibigan. No, hindi ko sinasabing kasi baka mamaya mas masaya nga talaga dun sa labas eh. Pero alam niyo, ang tunay na kasiyahan, sabi ni Apostle Peter, Lord, where would we go? Saan kami pupunta? Nasa sa inyo ang buhay. Alam niyo po yung taglay natin? Yung buhay. Ang taglay natin, yung tunay na pagmamahal, dapat. So, I will be encouraging everyone. There are people around us na kailangang makalapit sa Panginoong Jesucristo. Otherwise, they will be in destruction. They will be in ruin. Pero alam niyo po, we have a very important part to play sa kanilang buhay. Ang tanong ho ngayon, are we willing to become their friends? Are we willing to become the wise friends they should have so that they will be able to experience yung wisdom na sinasabi natin na mayroon ho tayo? Are we willing to be intentional? Are we willing na mag-welcome ho tayo? Na kapag may nakasalubong tayo, we are cheerful enough to welcome them and to give them yung generous kindness na pwede po nating ipakita sa kanila. Alam niyo po, dalawa lang ho yan eh. Piliin nila to walk with the fools or to walk with the wise. Ang problema, mas masaya yata walking with the fools. Kasi mas parang welcoming sila. Pag may problema, yung mga kaibigan, mas madaling makinig sa kanila. Tapos kapag tayo, ay bukas na yan. O kaya tayo, hindi masisira yung schedule ko eh. O kaya pagka tayo, ay bahala na, may ibang tao naman naharap sa Kanya. Alam niyo po, si Jesus, even yung kumakalam na sikmura ng mga tao, He fed the 5,000. He spent time with the 120. He mentored the 12. At doon sa 3, ipinasa niya, yung kanyang leadership at yung kanyang mga wisdom. So that these 3, this 12, this 120, could also share that kindness and goodness and wisdom para sa ibang mga tao. And as we end, I invite everyone to please stand. Marami po tayong mga kaibigan, na alam ko na kaibigan naman natin sila talaga. Pero minsan nagdadalawang isip tayo, dadalhin ba natin sila sa church? Kasi parang sa church naman, hindi naman masyadong masaya. Hindi naman masyadong welcoming. Pero that is, hindi na yun yung katotohanan sa atin. For this church, sabi nga natin, this is like a family. A family that would always be considerate, a family that would always be kind, a family that would show generosity sa isa't isa dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay namamayani sa pamilyang ito. We will be wise, we will be intentional, and we would be proactive in inviting people kasi alam natin na ang makapagdadala sa kanila tunay na wisdom ay ang relasyon sa ating Panginoon. And as we end, let us all please close our eyes. Lord Heavenly Father, we thank you for your goodness and your word. Salamat po, Panginoon, dahil ginawa niyo pong kaming kaibigan niyo, bagamat kami maraming pagkukulang sa inyo. Salamat po, Ama, dahil sa inyong mga salita, pinapaalalahanan niyo po kami na hindi kami para mamuhay sa sarili lamang po namin. May mission po kayo para sa amin, and that is to bring people closer to you. To be instruments, Father, so that people around us, just like us, will also be your friends, Father, at tatanggapin yung pakikipagkaibigan dahil po sa mabuti na biyaya na ipinagkaloob nyo sa amin at sa bawat isa. Lord, help us to be the wise friends, Father, these people will have. Tulungan niyo po kami so that we will be more intentional. We will be more proactive, Father. And we will go out of our way, Father, going the extra miles so that, Father, we will be able to win them dahil po, Panginoon, iyon yung atas niyo para sa amin. To make disciples, to make people your friends, Father, so that we will be able to live in wisdom sa disenyo
at sa plano nyo sa aming buhay. Lord, salamat. Let your Holy Spirit, Father, work in each and every one of us. Kayo po yung masunod sa amin, and may in all things that we do, give glory and honor to your name. Lord, salamat. Salamat po sa matamis, dakila, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon, ng aming tagapagligtas, ng aming kaibigan, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari muna po tayong maupo. Yan. So, let me just give a quick announcement po. So, this afternoon po, ang youth ay meron silang fellowship sa Balubad Church of Christ. And then this coming Sunday, meron din pong women's fellowship. No? And then the week following that, meron pong youth gathering. No, merong G1G night ng Friday, and then Saturday, worship night, and then the following Sunday, meron pong couples fellowship right after the worship service. No? So, ngayon po umagang ito mga kapatid, meron po tayong halagang gagawin. And I think this is the first time that we will be doing this at church. We will be having our baptism ceremony. No, meron po tayong mga kapatid na ating ibabaptize ngayong umagang ito. Kung napansin nyo, meron tayong swimming pool sa likod. And we are very much excited to do this because sabi ko nga po, this is the first time that we will be doing this inside our church. So, please do stay in the next 30 minutes at samahan nyo po kami na i-witness yung napakahalagang bahagi po na ito ng ating gawain at napakahalagang bahagi ng buhay po ng mga kapatid natin na ito. Tinatawagan ko po si Pastor Beto dito sa harapan para po magbigay ng isang maigsing message, to remind us the importance of why we are doing ito pong baptism. Pastor Beto. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa oras po na ito ay katulad ng sinabi ni Brother Joel, aganapin po natin ang isang gawain na ito po sa akin, personal ko pong pananaw ay napakahalaga. Ang papailalim sa water baptism ng isang tao na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibahan lang po ay in-include po natin ito sa ating worship service. Sabi po ng Scripture sa 16:15, 16 ng Mark, preach the gospel. Yun po ang sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. To all nations. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang water baptism po ay hindi gagawin dahil ang gusto nila na mapagbaptize. Ito po ay resulta ng kanilang pakikinig sa gospel ng Panginoong Jesucristo at pagpapahayag po ito ng kanilang pananampalataya. Yun po yung isang napakahalagang qualification ng mga taong dapat magpasailalim sa tubig ng bautismo. Ang water baptism po ay isang paraan kung saan ipinapahayag ng isang nanampalataya sa Panginoon yung kanyang inner faith sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Book of Galatians 3:27 or 3:17, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi doon, lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, inilakip niya ang kanyang sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Book of Romans chapter 6 verse 3 at sa mga following verses, baptism ay ito po yung paglalarawan ng paglilibing at muling pagkabuhay
ng ating yung lumang pagkatao, pag tayo nilubog, ito po ay nangangahulugan na ito po ay atin ng inililibing. At paglitaw po natin, pag-ahon natin sa tubig, ito po ay naglalarawan ng bagong pagkatao dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Luke chapter 15 verse 10, kung mayroong isang kaluluwa na lumalapit sa Panginoong Jesucristo, tatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon po ng malaking celebration doon sa kanyang kaharian sa langit. This morning, hindi lang po isa, hindi dalawa, 6 na kaluluwa ang tinawag ng Panginoon. Lalapit, tatanggap sa Panginoong Jesucristo at ipapahayag ito sa pamamagitan ng pag-undergo, pagsasubmit sa water baptism. Yun lang po ang gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Sa'yo kanina. Brother Purdy, di ba? Brother Purdy, dahil ikaw ay nagpahayag ng iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon ay binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at sa banal na Espiritu Santo. Sige. Brother June, dahil ikaw ay nagpahayag ng iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong personal na Panginoong Diyos at tagapagligtas, ikaw ngayon ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Brother Jacob, dahil ikaw ay nagpahayag ng iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay binabautismohan ko sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Nanay Julie, dahil ikaw ay nagpahayag ng iyong personal na pagtanggap kay Jesus bilang iyong personal na Diyos at tagapagligtas, ikaw ngayon ay binabautismuhan ko sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Alright.
Sister Julie, dahil ikaw ay nagpahayag ng iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon, ikaw ngayon ay binobautismohan ko sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Sister Arlene, dahil ikaw ay nagpahayag ng inyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong personal na Diyos at tagapagligtas, ikaw ngayon ay binabautismohan ko sa pangalan ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid na tumanggap at nagpahayag ng kanilang pagtanggap kay Kristo bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas, at binahayag nila bilang sa pamamagitan po ng baptism, pinahayag nila at pinatotohanan ito sa ating lahat. Purihin po ang ating Diyos. Yes, patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, we praise you, Jesus. Father, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo. Kung paano dyan sa langit nagdidiwang ang iyong mga anghel para sa iyong mga anak na mas pinili na maglingkod sa iyo, Ama. Ganon din naman po kami, Father God, sa umagang ito. Lubos po kami nagagalak, natutuwa sa iyong ginagawa, Panginoon, at sa buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon, na mas pinili nilang maglingkod sa iyo kaysa sa mga bagay ng sanlibutang ito, Ama. Father, patuloy niyo po silang ingatan laban sa masama. At patuloy, Panginoon, ay guide niyo po sila sa katotohanan at sila'y makapagpatuloy sa paglilingkod at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Ama, dalangin nga po namin na patuloy nilang piliin ang iyong mga salita. Patuloy nila, Panginoon, na hanapin ang iyong kalooban sa pamamagitan, O Diyos, ng mga salita mo. At higit na i-desire sa kanilang mga puso na ikaw, O Diyos, ay patuloy na maging malapit sa kanila at sila rin naman, Panginoon, ay hanapin ang mga salita mo at magkaroon sila ng malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo, Ama. Father, walang sino mang makapaghiwalay sa kanila sa iyong dakilang kamay. Kaya madalangin nga po namin, O Diyos, na lagi nilang tandaan na sa lahat ng panahon ng kanilang mga buhay, ikaw ang kanilang kaaliwan, Panginoon. Ikaw ang kanilang comfort sa kanilang mga sarili. Kaya, Father God, dalangin nga po namin na yung mga anak mo na to, Father, patuloy na pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ama, ikaw ang patuloy na mahayag sa kanilang mga buhay. Mula ngayon, hindi na sila kundi ikaw, O Diyos, ang nabubuhay at mahayag sa kanilang pananalita, sa paraan ng kanilang pamumuhay. At patuloy, O Diyos, na mahayag sa kanilang buhay ang liwanag ng aming Panginoong Hesukristo. At ang aming buhay, Panginoon, ay patuloy na maipagamit upang mga kapatid na ito, Panginoon, maigay sa katotohanan, Panginoon, at sa tunay na paglilingkod at relasyon sa iyo. Father, walang sino man ang may itaas sa umagang ito, kundi ang iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Luwalhati sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kulang po ang aming salita upang purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah, Jesus! Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my
amazing ang grace ng Lord. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Sino po na bless ngayong araw na to? Na dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay tinawag niyang bilang mga kaibigan. Na, sabihin nga po natin sa katabi natin, hindi ka nag-iisa. May kaibigan ka na nagmamahal sa'yo. Amen? Sige po mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, ang katotohanan at pag-asang nagmumula sa Kanya, ang pagsama at pagkilos at paghahari ng banal na Espiritu sa ating buhay, ang siyang mangyari at maganap sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o kaya nating hilingin man, sa Kanya ang pinakamataas na papuri ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. See you next week.